music. Alright mga kaibigan, manunood na naman tayo ng balita, no? Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Matagal na po natin itong pinanunood. At meron na naman tayong panonoorin at gagawa natin ng reaksyon at opinyon. Ano ang meron dito? Kakapasok lang, yari si Attorney Claire. Wow, na corner ni Chis Escudero. Yan, question mark. Pag sinabing question mark, aalamin pa natin yan. Okay? Sibak sa PCO Palacio, sobrang napahiya. Yan. Puro patanong lahat yan mga kapatid. At titignan natin kung anong klaseng pahiya ang nangyari kay Claire na naman. No? Alam nyo naman, gustong gusto natin to kapag pinapanood natin to. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong attorney. Kaya masayang masaya akong may ganito na kahit may mga stress sa politika, may isang attorney Claire na handang mapanood natin na kung ano-ano yung mga pinagsasabi niya, nakakatawa. Tara, simulan natin. Pinas News Insider, nasa description yan. I-subscribe nyo yan dahil nag-aatid po yan ng magandang mga balita para sa Pilipinas at Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Tawagan nyo na, baka meron na yan sa inyong lugar. Fiber ni Juan. Okay, play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, huwag niyong ugaliin ang magpaikot ng tao para lang sa mga kasinungalingan nyo. Dahil baka kayo din ang mahilo kapag sinampal na kayo ng karma. Kahit anong pilit niyong gawa ng mga kontrobersyal na issue ang mga Duterte at gawa ng di umano'y mga samot-saring kasinungalingan, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte. At kahit pilit niyong pagtakpan ang nasa likod ng panggigipit sa dating Pangulo at sa di umano'y sapilitang pag-aresto para dalhin sa The Hague, Netherlands at isuko sa dayuhang hukuman na kasalukuyang ngayon nasa ICC Detention Center, ay sadyang hindi nyo talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. Kabago-bago mo pa lang sa Malacanang. Kung makaasta ka, akala mo kung sino. Ito ang maanghang na buwelta ng taong bayan matapos tila araw-arawin na ng bagong Presidential Communication Office at isang vlogger na si PCO Attorney Claire Castro ang mga Duterte para siraan di umano at gawa ng mga intriga na hindi naaangkop sa kanyang trabaho. Alam nyo, sinasadya nilang ito ang ilagay para lahat nakatuon dun yung mga banat sa kanya lahat. Sasaluin niya lahat no? Ikaw ba naman siguro bigyan ka ng napakalaking sweldo, okay lang sa'yo, no? Alam mo, Manang Claire, sa akin lang ang masasabi ko lang, opinion ko lang kay Auntie Claire, mahirap makilala kang pangit ang ugali mo. Sasabihin ng mga tao, ganito ka. Kumbaga, marami kang haters. Tapos, yung ginagawa mo pa talagang mali sa paningin ng mga kababayan natin. Gusto nyo ng ganun? Okay lang, no? Okay lang, sige. Basta may pera. Basta may sweldo ako. O baka nga may incentive pa yan, no? Kumbaga, ipagpapalit mo yung pagkatao mo na ayaw na sa'yo ng mga kababayan natin. Sinusuka ka na Ang may mga gusto na lamang sa'yo dyan, yung mga kunwari, maka-BBM. Pero sa totoo lang, yung iba dyan, baka nga sukan-sukan na. Opinion lang natin to, no? Hindi, kasi bayad Kapag ka bayad ka, wala. Wala kang ibang sasabihin kundi mabango ang administrasyon. Bayad ka Lalo na kung malaki ang presyo. Kaya wala kang gagawin kundi magsalita na magsalita. Sige, i-bash nyo ako, wala namang problema. Ang pangit lang doon, hinuhulma mo yung sarili mo na ganyan ka. Hindi nga talaga maganda, no? Sige, tuloy natin. Ang PCO ng Palasyo, hindi naman nakapagpigil at tila harapang sinampal ng katotohanan ng Senate President na si Chis Escudero na tila sinupla sa harap ng media at pangaralan ng nasabing abogada at vlogger na si Attorney Claire Castro. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe
mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila nasampal di umano ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang vlog at lalong-lalo na sa kanyang press conference sa Malacanang para gawan di umano ng intriga at siraan ang mga Duterte. Tsaka pag nagsasalita siya, no, akala mo talinong-talino siya sa sarili niya. Taas ulit kamay ko, wala akong galit kay Attorney Claire, kay Manang Claire. Nakikita ko lang kapag nagsasalita siya tapos yung mga sasabihin niya, kailangan, paano may tulay? Yung mga may sakit, paano ihahatid? Magpinsan, di naman kami magpinsan. Something like that, yung mga ganun niyang banat na akala mo kinatalino niya. Ganun lang po, ganun lang. Matapos itong magbigay ng pahayag at tila pinatamaan ng Senate President na si Chis Escudero tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senate President Chis Escudero tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na at tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Ayon pa sa kanila, na tila nagpalitan ng pahayag. And I quote, siguro kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat, sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Pahayag naman ni Senate President Chis Escudero, and I quote, patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. Unquote. Hindi naman nakapagbigil ang marami sa ating mga kababayan na manawagan sa mundo ng social media na sanay kung hindi umano para sa taong bayan ang paglilingkod ng nasabing PCO Undersecretary ay sanay bumaba na lang sana raw ito sa kanyang pwesto. Hindi ba babae ng hindi yan tinatanggal? Wala Sarap na sarap siya sa trabaho niya. Kahit ako ayoko ito matanggal kasi parang wala ka ng panonoorin na magpapatawa. Yun lang. Kasi seryoso, di ba? Tapos biglang matatawa ka na lang sa mga sinasabi. Yun. Doon po ako natutuwa kay Auntie Claire. At wala naman ho tayong hate dyan. Kapag may mga nakikita tayong nakaka-stress na problema sa ating bansa, si Auntie Claire po, si Manang Claire ang nagpapasaya sa buhay ko. Magpinsan. Fake news siya. Hindi kami magpinsan. Siyempre, sa DPWH, siyempre, kailangan ilagay doon yung budget. Paano yung mga tulay? Paano kung ihahatid? Walang tulay, di malayo. Something like that, pagkakaintindi ko doon sa sinabi niya, nakakatawa talaga. Halimbawa, sasabihin niya, wala namang gulo. Lumabas ako ng bahay. Pagtingin ko, wala namang gulo. Yan, aabangan mo talaga si Auntie Claire. Kaya masayang-masaya ako dito na huwag kang bababa dyan sa pwesto mo. Hanggat nandiyan ka po, mas maganda yan dahil nakakatulong po yan para mas lalong bumaba ang ratings ng Pangulo. Masaya dyan. Kwenta pa nila, grabe ka Castro, mahiya ka naman sa taong bayan nagpapasahod sa'yo para hindi na trabaho ng Undersecretary ang manira sa mga Duterte. Akalain mo, araw-arawin mo na talaga. Magtrabaho ka ng naayon sa iyong trabaho, hindi sa kung ano ang gusto at utos sa iyo ng amo mo. Kung hindi mo kayang manindigan sa taong bayan, ay nananawagan kami na sana ay mag-resign ka na lang at bumaba sa pwesto dahil taong bayan ang napapahiya sa mga pinaggagawa niyo dyan sa gobyerno. Tandaan mo sana ang kasabihan na ang gaba dili jud magsaba. Dadating din yan sa takdang panahon at ang katotohanan na ang huhusga sa mga kasinungalingan ng gobyerno ngagba. Wala na talagang maaasahan ng taong bayan ngayon sa gobyerno na ito. Parang puro na lang talaga mga pagsisinungaling. Sana'y mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Matapos nyong sinuko si Tatay Digong sa dayuhang hukuman, ay hindi pa rin kayo nakontento. Inaraw-araw niyo pa rin lalo ang mga Duterte. Lalo ka na Undersecretary Castro. Abogado ka pa naman. Kung mahihiya ka pa, sana'y bumaba ka na lang sa pwesto at mag-resign na lang. Huwag mo na lang antayin pa na masibak ka sa pwesto at ang taong bayan na ang
paghuhusga sa mga kasinungalingan ninyo dyan sa gobyerno. Grabe na itong bagong PCO na ito. Inaraw-araw na talaga ang mga Duterte. Sana'y alalahanin niya na pera o tax ng taong bayan ang nagpapasahod sa kanya. Tanungin mo kung kamusta na yung flood control kasi tag-ulan na. Hindi ko magkakabol-bol sagot niyan. Ano? Doon na lang sana siya kung ano ang katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kung hindi niya manindigan para sa taong bayan, ay sana'y bumaba na lang sana siya sa pwesto o mag-resign na lang dahil Dapat. klaro pa sa sikat ng araw ang papel niya sa gobyerno at hindi na bulag ang mga Pilipino para Kaya ito nga, mainit nga po ang usapan mapatungkol dito sa impeachment Ito na pala si Kuya Jay. laban kay Vice President Sara Duterte. At ayun na nga, talagang etong si Chis Escudero ay talagang pinuputakte ng mga ulupungers ng mga anay ni Marcos Jr. Mga anay ni Marcos Jr. na walang iba kundi yung mga makakaliwa. Dahil pinapatagal daw itong impeachment na to. At dito nga, may papanood ako sa inyong video na kung paano supalpalin ni Chis Escudero itong si Martin Romualdez. At ang pinaka malupit dito ay may mga bali-balita na itong si Chis Escudero ay maaaring ipatumba. Ipatumba sa pagiging Senate President. Di ba ako tapos Okay. Masyado naman kayong masyado kayong parang tatanggalin ganun. Oo, parang para kasi parang kumakampi na etong si Chis Escudero kay Vice President Sara Duterte. So maganda naman yun, palakpakan na si Chis Escudero sa magandang ginagawa niya ngayon. Yung mga senador dyan. Oo, gising-gising ha. Tuloy-tuloy na natin Pagkatapos ng impeachment or mas maganda nga, wag nang pag-usapan yung impeachment na yan Ang dapat pinag-uusapan ngayon yung sa COMELEC, sa manual counting, sa ginawa ni Torres sa kay OJC. Tuloy-tuloy na tayo, Sir Jay. At yung kay Pangulong Duterte Ang dapat pinag-uusapan ngayon yung sa COMELEC, sa manual counting, sa ginawa ni Torres sa kay OJC. At yung kay Pangulong Duterte kung paano siya makakauwi ng Pilipinas. Yan yung mga gustong Yung impeachment kasi hindi naman kasi talaga dapat ng pag-usapan niya kasi wala namang ginawang masama dyan si Vice President Sara Duterte. Di hamak na mas malaki ang confidential fund. Kung usapang confidential fund panalo na si Marcos. Diba? So deserve ni Marcos ma-impeach kaysa kay Vice President Sara Duterte. Samantalang, eto na, may papakita ako sa inyong picture. Siyempre, speaking, di ba? Naniniwala ka ba na inosente si Vice President Sara Duterte sa mga isyong ipinupukol sa kanya? Kaya pwede kayong magkomento dito sa picture na yan ni Vice President. Comment nyo naman dyan. Babasahin natin yan isa-isa. Ako naman, mapatungkol dito, naniniwala ako na inosente si Vice President Sara Duterte sa mga ipinupukol sa kanya. Kasi nga, sabi niya nga, di ba? Kung ang mga Duterte ay magnanakaw lang ng pera ng kaban ng bayan, dapat bilyon na. Bilyon ng pondo, di ba? Bilyon ng pondo ng pera ng taong bayan. Ilang bilyon, trilyon nga Pero bakit ang issue ni Vice President Sara Duterte ay nasa 125 million lamang? Di ba? Nadihamak na mas malaki pa doon sa 500 billion na di umano ay ibinigay ni Marcos kay Tamba Luslus. At sa yung sa flood control 500 billion din yun. Meron pa yung bago yung 6 trillion sa BICAM report. Diba? So kung usapang ganyan lang kasi talagang ito yung mga ginagawa kasi kay Vice President Sara Duterte, ito ay pine-prepare nila para para sa darating na 2028 election. Alam naman natin na itong si Martin Romualdez talagang hangarin nito ay maging presidente. Yung mga dito to maging real talk na tayo. Lahat po ng kumakalaban kay Vice President Sara Duterte, may hangarin yan sa darating na 2028 election. Tignan nyo lang si Anli Virus. 'Di ba? Si Anli Virus putak ng putak ngayon. Gusto niya na ma-impeach si Sara para wala na siyang kalaban. Ganon kalupit si Anli Virus. Alam mo Anli Virus ngayon pa lang gigibain ka na namin. At wala kang makukuha, hindi ka mananalo. No? Hindi ka mananalo, depende na lang pagdayaan talaga. Kaya, yung automated counting machine na yan dapat matanggal na yan. Dapat mawala na yan. Kasi kapag yan nandyan pa rin,
sa darating na 2028 election, paktay na. Paktay talaga dyan, no? May mangyaring pukus-wukus dyan. Madaming wukus-wukus na. No? So talagang ganun ang mangyayari dyan. Alam nyo yung mga kumakalaban sa mga Duterte, yan yung mga tinanggihan nila noon. Katulad ni Martin Romualdez na gusto rin maging Vice President ni BP Sara at ni Pangulong Duterte. Si Trillanes, ganun din. At yung mga makakaliwa dyan. Lahat naman yung may mga hangarin, kaya ganyan lang yung ganyan ang ginagawa nila sa mga Duterte. Alam naman na natin na yung mga ulupong na yan. Yan yung mga salot sa lipunan. Samantalang, ito pa ang isang dapat itanong kay Marcos Jr. Asa na yun? Na-download ko ba? Ay, wala pa pala. Eto. Ha? Oy, hindi nga yan. Oh. Hanapin natin ha, hindi ko pa pala na-prepare. Nag-play na ako ng video, wala pa pala yung yung dipunggol. Saan yung video na yun? Ito ba yun? Wala. Naku po. Mukhang hindi ko po ata na download. Ito po, yung isa pa dapat na itanong kay Marcos Jr. Dahil, bakit naging ganito na po kalaki ito? Talagang sobrang nakakakaba na po na bakit nagkaganito. Etong na to. Tanggalin muna natin yan. Etong, yan o. Titingnan natin po ha. Oo, eto, tingnan nyo na lang ha. Yung picture lang pala itong ko yan. Post po ito ng i-crop natin muna yan. June 4 no. Uy, asan ka na? Isa pa. Popost muna kita yan. Ito po ay makikita nyo dyan sa screen ha. Ito po ay June 4 2025. So ngayon lang ho itong taon na to, no? At ang utang, ito at ang utang na ho ng Pilipinas ay tumataginting na 16.75 trillion. Na wala naman tayong project na nakikita. Yan ang isa pa dapat na kinu-question ng mga bagong senador ngayon. Na sana mapag-usapan ito sa mga hearing. Hindi na to biro. Biruin nyo, lumaki lang ang utang nung panahon. Sige, sabihin na natin na may utang din. At medyo lumaki yung utang ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. So nadagdagan yun ng 4 billion, diba? 4 trillion. So ano ba yung napaggamitan ng 4 trillion nung panahon ni Pangulong Duterte? So ito yun ha. Una-una, nagka-pandemya. Buong Pilipinas ha. Huwag kang syunga. Buong Pilipinas, diba? Tapos yung mga projects pa, yung mga build project, ang dami. So, yung kaya nagkautang-utang din ang Pilipinas dahil nga sa at nakita naman natin Kita naman natin kung saan napunta talaga yung mga nautang na yun. Pero ang pinagtataka ngayon, 3 years pa lang si Marcos, ganito na yung utang ng Pilipinas. Samantalang yung panahon na yun, isang termino yung 4 trillion na utang ng Pilipinas, no? Ito, iniwan ni Pangulong Duterte yung utang ng Pilipinas sa 12 trillion. So, so magkano na ho nadagdag? 12, 13, 14, 15, 16, 5 billion. Sa loob ng 3 years ng panunungkulan ni Marcos Jr. Diba? So sobrang nakakapagtaka. Halos tenga naman na ho yung mga project ngayon. Wala naman tayong sinasabi nila, yung subway, ulol. Yung subway, tigil-tigilin nyo kami. Sabi nga ni Michael B, gusto nyong solusyonan yung mga tren na nasa ilalim ng lupa. Pero yung baha, wag nga. Diba? Nakakatakot sumakay doon kasi kapag umulan, baha ang kalaban natin doon. Yung submarine. Yan isa pa to sa mga talagang dapat questionin sa administrasyong Marcos. So yan kitang-kita nyo. So dito na tayo sa banat ni Attorney Sal Panelo. Ito, ang ganda nung pag-explain dito ni Attorney Sal Panelo sa dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Makikita natin, Bibi Sara target ng impeachment dahil lakas bilang presidente bet sa 2028. Ito, panoorin. Plea. Ayun, siniraan siya. Pinailan na kagad ng puno ng kaso tungkol dyan sa confidential funds. Una, siyempre, kailangan paniwalain mo ang bayan. May anomalya itong si Bibi Sara. At pagkatapos, para maging makatotohanan puno ang kanilang ginagawa, ayun, nag-file sila ng impeachment. Ang daming tinangakuhan, dinayaran ng mga people sa impeachment. Pero yun ang ginawa nila. Yun ang talagang nasa likod yan because lahat yan
Ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguloan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanya naman ang pinakamalakas na influencer. Dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Yan Ang galing mo talaga, Atty. Sal, palakpakan. Galing. Ayun nga yung pinakasampal sa mukha nila Marcos Jr. Tsaka nung mga anti Duterte diyan. Kasi isipin niyo maigi. Nagkukumahog sila na masiraan ng mga Duterte. Kaso, asawa ni Kasa. Walang impact sa mga supporters ng mga Duterte. Sa halip, mas minamahal nila ang mga Duterte. Mas gusto pa rin nilang maging paulit-ulit na mamuno ng bansa ang mga Duterte. Kaya yung mga ulupong na yan, sila yung tatlong kambal, yung tatlong bugok, yan si Franz Castro, Brosas, tsaka si Raul Manuel. Tapos yung magjowang si Dilima, tsaka si Chocno. Magjowa. Ang sagway. Yung magjowa na si Dilima, tsaka si Chocno. Chocno ba yun? Chocno. Hindi ko alam. Basta Chocno yun. Yung mga yan, talagang talagang gusto nilang hilahin pababa si Vice President Sara Duterte para makapaghasik na naman sila ng laging. Oo. Kaya nga sobrang gigil sila na tangina kahit anong gawin namin sa mga Duterte, ba't mahal pa rin sila ng taong bayan? Yun yung hindi nila matanggap. Kasi biruin mo sila, ginagawa, ang dami na nilang ginawa. Nagpropaganda na sila sa loob ng simbahan. Nag-iyak-iyakan pa. Kada interview, akala mo, lahat ng sama ng loob sa buong mundo, sinalo niya lahat. Bukod sa mukha niya, ay sorry. Ay. Diba? Tingnan niyo si Anli Virus, si Risa Ontiveros, diba? Pag ini-interview, dapat po, huwag po nating patagalin ng impeachment. Dahil nangangamba po ang taong bayan. Taong bayan, ulol, mag-isa ka lang may gusto niyan eh. Diba? So, pansinin nyo, kahit anong paawa ipik nila sa taong bayan, hindi umubra kasi alam na ng taong bayan kung ano yung mga ugali nila. Si Risa Ontiveros, hindi mananalo yan kung hindi dahil kay Pangulong Duterte. Kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte, kinampan niya yan. Talagang kinampan niya yan sa Mindanao. Tapos pagkaupo, si Pangulong Duterte agad ang binanatan. Diba? Alam nyo, may blind item ako. Ay nako. Malapit nang lumabas talaga. Talagang malapit na. Ganun na lang oh. Ha? Ganyan na lang, lalabas na. Antay-antayin nyo mga banateros, may magugulat kayo basta. Ay nako. Tapos ang malupit pa dito, involved pa ang palasyo. Pero soon, ilalabas natin yan ha. May kita niyan, basta soon. Oy, mag-play ka. Ba't tayo mo mag-play? Tanga mo, nasan ka na tuloy? Nawala tuloy. Ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguloan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanya naman ang pinakamalakas na influencer. Dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Ang nakakalimutan ni Presidente Marcos Jr., yung confidential funds ay inilaan yun sa mga kalaban ng Estado para magamit mo, para pabagsakin sila kasi gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Kaya nagkaroon ng confidential funds. Ang ginagamit naman ngayon, upang gawin mo ang mga pamamaraan. Gumawa ka ng mga impormasyon, halimbawa sa mga kalaban sa Estado, para alam mo mga plano nila. Ano mo uhulihin, yung mga utang sa pilusan ng pagbagsak ng gobyerno at paninira sa gobyerno. Yun ang purpose na yun ng confidential funds. At dahil dyan, ang linaw nung pinapaliwanag ni Atty. Sal Panelo kung ano ba yung confidential funds na yan. So tuloy natin. Ang Estado ay talagang binibigyan ang Pangulo ng Bansa at ang iba pa ng departamento na gagamitin yan upang durugin mo ang mga kalaban, mga komunistang rebelde
ang mga terorista, ang mga kriminal, mga sindikatong So, ibig sabihin pala, Atty. Sal Panelo, kung ito pala ay, kung ang confidential fund pala ay ginagamit para sa mga makakaliwa, yan mga NPA, sa mga sindikato, sa mga drug lord, sa mga salot sa lipunan, bakit ginamit ito ni Marcos Jr. para i-impeach si Vice President Sara Duterte? So, ibig sabihin pala, ayaw ni Marcos Jr. na mapuksa ang mga NPA. Totoo naman, nandyan nga sila. Kasama niya pa nga . Ayaw mapuksa ni Marcos Jr. ang droga. Ayaw mawala ni Marcos Jr. yung krimen sa Pilipinas. So, sa madaling salita, kung ang ginamit para itong confidential fund na to, ay ito yung ginagamit ng Administrasyong Marcos para patalsikin si Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, tinotolerate nila lahat ng mga pwedeng paggamitan. At hinaharangan nila itong confidential fund para hindi mawala yung mga sindikato at droga at makakaliwa sa bansang Pilipinas.